Magandang araw mga ka-farmers, welcome na naman muli sa ating YouTube channel. So nandito tayo sa ating backyard farm. Katatapos lang ng ulan, kaya nakalabas tayo at nakapag-video. Ayan, magpapakain tayo, nakaready na yung mga nagpakasupot na galing tayo ng merkado kanina, nangulikta ng ating mga organic na ipapakain sa ating pabo. At ngayong araw na ito ay meron tayong order na lechong pabo, kaya gagawa tayo ng lechong pabo, ipapakita natin sa inyo. Pero bago ang lahat, pag-usapan natin kung ano yung mga pabo na mas magandang alagaan at mas malaki ang katawan para mas maganda siyang gawing lechon pabo, o pag kinatay naman natin, bininta natin ng per kilo, mas malaki yung ating kikitain at mas maganda yung napoproduce na breed ng ating mga alagang pabo. Ang pinakauna sa ating listahan ay ang Red Bourbon. Ang kanyang lifespan ay umaabot siya ng 5 years to 10 years at ang bigat niya pagdating sa lalaki ay umaabot ng 10 to 9 kilo. Pagdating naman sa lalaki, ang kanyang bigat ay umaabot ng 10 to 14 kilo. So malalaki na ito mga ka-farmers. Ito talaga yung pinaparami natin na mayroon tayo dito sa ating backyard farm. Kung makikita nyo yung nasa dulo na pula, yan yung ating mga Red Bourbon. At ang pangalawa ay ang tinatawag na Jersey Buff. Ito ay mayroong lifespan na umaabot ng 5 years to 7 years. At ang bigat ng babae ay nasa 6 to 8 kilo. Pagdating naman sa lalaki ay umaabot yan ng 10 to 12 kilo. So panalo na yan pagdating sa bintahan na pang kilo or pang lechon pabo. At ang pangatlo ay ang tinatawag na Blue Slate. Ang kanyang lifespan ay umaabot ng 5 years to 8 years. Pagdating sa bigat, ang babae ay umaabot ng 6 to 8 kilo. Ang lalaki naman ay ganun pa rin, 10 to 12 kilo. At ang pang-apat mga ka-farmers ay yung Bronze. Ito ay mayroong lifespan na umaabot ng 8 to 12 years. Pagdating naman sa timbang, ay mayroong timbang ang babae na 7 to 9 kg. Pagdating sa lalaki ay 11 to 12. Panalo mga ka-farmers, magandang pang lechong pabo, pang binta ng karne. Mas malaki yung pwede natin kitain. So marami tayo yung mga ganito dito sa Pilipinas. At ang panglima mga ka-farmers, ito ay tinatawag na Broad-breasted Nicolas. Ang kanyang lifespan ay umaabot ng 2 to 5 years. Ang kanyang bigat ay umaabot yan ng 10 to 14 kilo ang babae. Pagdating sa lalaki ay umaabot yan ng 16 to 22. Wow, napakalaki mga ka-farmers. Ang ganda nitong pang timbang or pang kilo na bibinta mo or gawin natin lechong pabo. Panalo ito mga ka-farmers na pang negosyo. So ang 2 to 5 years, panalo na yan mga ka-farmers. Marami na ang pwede natin kitain dyan kung ikaw ay magandang mag-alaga at magaling ka magparami. At ang pang-anim ay ang Broad-breasted Bronze. So ang kanyang lifespan 2 to 5 years. Pagdating sa female 9 to 12 kg. Pagdating sa lalaki ay mayroong bigat na 16 to 20 kg. At ito na mga ka-farmers, ito yung Royal Palm na napakarami yan dito sa Pilipinas. Ito yung tinatawag na native, pero hindi talaga ito native kasi galing din ito ng ibang bansa. Ang kanyang lifespan ay umaabot yan ng 5 to 7 years. Pagdating sa bigat, ang babae ay may bigat na 5 to 6 kg. Pagdating naman sa lalaki ay mayroong bigat na 7 to 8 kg. So maganda din itong paramihin, kaso nga lang hindi kalakihan, kaso mabilis siyang padamihin at hindi po siya sensitibo. Kaya kadalasan marami tayong makikita na mayroong alagang ganyan. So sa mga nag-uumpisa, panalo na rin yan mga ka-farmers. At ito naman yung Black Spanish. Ang kanyang lifespan 5 to 8 years. Pagdating sa bigat ng babae, umaabot yan ng 4 kilo hanggang 5 kg. Pagdating naman sa lalaki ay umaabot ng 10 kg hanggang 11 kg. So okay mga ka-farmers, pinakita ko lang yung mga iba't ibang lahi ng pabo. Kung ikaw ay may plano na magsimula sa pag-aalaga ng pabo, nasa sa inyo na yan kung alin ang iyong pipiliin. Pero para sa akin, kahit saan dyan ang piliin mo, depende sa inyong budget, depende sa inyong pagsisimula. Pero advice ko sa inyo, kung ikaw ay magsisimula pa lamang, kahit magsimula ka doon sa pinakamababa, katulad ng Royal Palm, so doon ka muna mag-aral. Paramihin mo ng paramihin
tapos upgrade ka na naman, kasi kung magsisimula ka sa Red Bourbon, sa ayan, magandang lahi yun mga ka-farmers, medyo sensitibo po yun. Pero kung ikaw ay may karanasan na sa pag-aalaga, nagsimula ka sa pinakamababa hanggat paangat ng paangat, mas maganda yan mga ka-farmers. Kasi ang Royal Palm na lahi mga ka-farmers, hindi po yan sensitibo, kaya makikita mo sa Pilipinas napakarami ang mayroong alagang ganyan. Ganito kasi yan mga ka-farmers, bibigyan ko kayo ng idea. Kung magtatayo ka ng lechon pabo, mas maganda kung doon ka muna sa maliliit. Kasi kung mayroon kang mga customer na bibili ng lechonin na pabo, siyempre yung ating Red Bourbon, hindi mo naman pwedeng ibinta yan pang lechonin na pabo. May bibinta lang natin yan pag napakarami na tayong Red Bourbon. Pero kung ikaw ay nag-breed, siyempre may kamahalan yung pagkakabili, so hindi mo yan mabibinta ng mga 1,000, 1,500, 800, hindi mo yan mabibinta ng kanyang presyo sa ating mga lechon pabo. So, yung ating mga Red Bourbon ay medyo may kamahalan. Kaya kung mayroon tayong mga kapitbahay na bibili, mayroon magbo-birthday, bibili ng pang-lechon, syempre may kamahalan ang presyo pagdating sa Red Bourbon. Di tulad ng ating mga Royal Palm mga ka-farmers, yan yung mga bronze na yan mga ka-farmers, kahit tumawad yan ng 1,000, 1,500, 800 kung kaibigan mo, may bibigay natin yan. Kasi hindi yan sensitive at madali yang paramihin at hindi yan mapili sa pagkain. Hindi naman mapili sa pagkain yung Red Bourbon at ibang mga lahing pabo mga ka-farmers. Ang ibig kong sabihin, hindi po siya mahirap padamihin at ang kanyang mga material, ang kanyang, kung kayo ay magsisimula mga ka-farmers, ay mura lang. Kaya kaya din natin ibigay ng mas murang halaga. So mas maraming bibili, mas marami tayong customer at mas marami tayong pwedeng makikita. Hindi katulad ng mga Red Bourbon ay mamahalin nga, pero bibihira ka lang din makabinta. Yun yung may advice ko sa inyo. Kaya kung gusto mo magsimula, as long as makapagsimula ka, kahit magsimula ka doon sa mga low quality, doon sa mga Royal Palm, yung mga bronze, okay na yon. Ito yung ating mga Red Bourbon. Ayan, may kamahalan yan mga ka-farmers. Kaya hindi natin yan ibibigay ng mga mura lang. So, kailangan paramihin na natin ng paramihin. Kung mayroon tayong napakaraming Red Bourbon, dyan kaya natin makipag-competent sa presyuhan, kaya natin ibigay ng mababa pag napakarami na. Yun lang yung ating depende sa ating experience mga ka-farmers. Kaya kung ikaw pa lang ay nagsisimula, mas maganda kung doon ka muna magsimula sa mas mababa. At ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung ating paggawa ng lechon pabo. So, mayroon tayong nabili na lechonan ng ating pabo. Lalagain muna natin, palalamputin para maging juicy at masarap. Hindi yung matigas na pabo. Para yung ating customer babalik. So, ayan yung ating nabili na pwedeng paglagaan. Pwedeng palambutin dyan yung pabo. Kahit siguro 8 na pabo kayang pakasyahin dyan. May kalakihan dyan. At saka yun yung ating doon natin isasala yung ating lechong pabo mamaya. So palalambutin muna natin dito, lalagyan ng ating mga sangkap. Ayan, gamit natin yung ating malaking kaldero na nabili. Sana magtuloy-tuloy yung ating maliit na negosyo. Yan lang po yung diskarte. Kaya sabi ko sa inyo, kaya kailangan mayroong diskarte. Kung magaling ka magparami, kailangan magaling ka rin magmarket. Kasi kung puro lang pagpaparami sa ating alaga, paano tayo makakabawi sa ating mga puhunan, sa ating pagpapakain, vitamins araw-araw? So kailangan magaling din tayo magmarket. Kasi mayroong mga ka-farmers, kapwa natin ka-farmers, magaling magparami. Pero pagdating sa pagmamarket, medyo kulang at yung iba nahihiya. Yan mga ka-farmers, napakaraming customer sa inyong lugar, yung mga nagbo-birthday na mga kaibigan natin, kapitbahay, yan po ay magiging customer nyo yan sa merkado, pwede kayong mag-alok. So, ayan po yung ating diskarte. Ayan yung ating gagawin ngayon, gawa tayo ng 2 lechong pabo. So, subok-subok lang yung sa atin. Pag nasubukan natin na mas maganda, mas maraming naging order, pag kinulang tayo ng alaga, bibili tayo dun sa
makakatabi natin na farm na mayroong maraming pabo. Yan lang po ang ating diskarte mga kaparmers. At pagkatapos natin palambutin yung pabo, ayan, i-ready natin para lagyan ng lamas para mas malasa at babalik-balikan ng ating mga customer. I-injikan natin ng mga pampasarap. Ayan, yan yung ating sekretong pampasarap. Lalagyan ng lemongrass, tanlad sa tiyan para mas lalong bumango. At syempre, pagkatapos niyan, isasalang na doon sa ating pinaka-oven. Pero, ang ating gamit ay apoy pa rin, syempre. At pagkatapos, ayan, ready na yung ating napakasarap na pabo. Ayan na po yung ating ready na i-deliver sa ating customer ngayon. Kaya salamat sa nag-order. So, kaway-kaway sa ating mga gustong pumasok sa pabo farming. Ayan, magandang negosyo po ito. Dahan-dahan lang. So, sana magtuloy-tuloy. So, kaway-kaway sa ating mga kapwa kaparmers. Kung ikaw ay magdadagdag ng alaga, pwede kang magdagdag ng pabo. Ayan. Basta't may plano, panalo mga kaparmers. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Enjoy sa ating pagpa-farming. Ganyan lang mga kaparmers. Kailangan ang importante nag-i-enjoy po tayo sa ating ginagawa. So God bless mga kaparmers. At syempre sa mga hindi pa nag-subscribe sa ating YouTube channel, kaway-kaway sa inyong lahat. Ang iyong pag-subscribe ay napakalaking tulong para lumaki pa yung ating subscriber, lumawak at dumami. Magandang araw and God bless.